ay nagpapagamit sa Panginoon. Ang buhay na hindi ginagamit ng Diyos, it's a worthless life. It's a useless, it's a wasted life. Pero pag ang buhay mo, pinapagamit mo sa Panginoon, yan yung i-treasure ninyo sa buong buhay ninyo habang nandito tayo sa lupang ito. Amen! Sapagkat whether we like it or not, lahat ng bagay sa mundo ito may dulo. May katapusan. Kaya pinakamaganda, yan may katapusan lahat. Pati buhay natin, gamitin natin doon sa Panginoon na siyang nagbigay. Tumayo po tayo lahat. Alright, verse number chapter 1 in the book of Ephesians. Ating pong itutuloy yung ating lesson about the Holy Spirit. The doctrine of the Holy Spirit. Balikan natin sandali yung pong tema natin about the Holy Spirit as a seal. The Holy Spirit as a seal. Yung sealing ng Holy Spirit. Yan ang ating pong tatalakayin ngayong gabi. Let's go to Ephesians chapter 1 verse 13 and then let's go to Ephesians chapter 4 verse 13. Okay, nandiyan na po kayo. Amen. Sabi niya sa verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, pansinin niyo po yung salitang sealed. Sealed. And then, chapter 4, verse 30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye were sealed unto the day of redemption. Napakaganda yan. Kung tayo manalangin, bow your heads please and close your eyes. Let's pray. Bilang Diyos, maraming salamat sa mga testimonies na aking narinig. Salamat po sa mga witness. And thank you also once again the presence of each everyone this tonight. And most especially the presence of the Holy Spirit. Give us wisdom, give us understanding, O God, and make us humble, O God. Holy Spirit, please talk to every one of us, and please sawayin po ang kalaban, kaaway. Salamat, Panginoon, na kasama po namin si Tess ngayong hapon, at dalahin ko po na magpapatuloy po siya na lumago at maglingkod po, Panginoon, sa inyo, makakasama po namin siya. At isang araw, Panginoon, masumpuan niyo po siya. She's a faithful servant of God at isang araw maging soul winner po siya. Salamat po, pagpalain niyo po ang salita ninyo na aming po pag-aaralan about the doctrine of the Holy Spirit of God. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Now, din po sa ating binasa ay nais ko lamang po sa inyo magbigay ng explain background tungkol po sa ating pong binasa na book of Ephesians. Now, the very purpose of this book is to strengthen the believers in Ephesus. Alam niyo po dito sa lugar ng Ephesus ay nandito po yung tinatawag na napakalaking repulto about the image of si Diana. Ano ba yun? Yeah. Alright. So, nandito po, itong lugar na ito ay lugar na napakatindi na grabe po ang mga tao dito. They are so religious people. Napaka-religyoso po nila. Pero ang problema, wala po silang Diyos. Kaya hindi ko bataya mga kapatid yung ating pagiging religyoso. Sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, ang laging bataya ay salita ng Diyos. Nakikinig tayo? Salita ng Diyos. So, the very purpose of this, one of the very purpose of this church, of this book, na isinulat po ni Apostol Pablo is na ipinadala niya ito kay Tychicus is to strengthen and encourage the church at Ephesus upang sila po'y hamunin, sila po'y pasiglahin, sila po'y palakasin, mga kapatid. Kaya makita niyo po, in-explain ng Apostol Pablo dito kung ano po ang pinaka-purpose ng simbahan. Nakuha niyo po mga kapatid? In-explain ng Apostol Pablo dito
really the very purpose of the church. Now, when we say church, church is not a building. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan, hindi po itong building na ito. Pag sinabi natin simbahan, mga kapatid, ay ito po yung grupo o kalimunan ng mga taong naligtas at nabautismuhan, mga kapatid, sa isang Local Bible-believing Baptist Church. Yan po yung simbahan, hindi itong building. Ito lamang po yung ginagamit natin para tayo po yung magtipon-tipon as a church. Nakikinig po. Pero pag sinabi natin church, ulitin ko po sa inyo, ito po yung grupo ng mga taong ligtas. Naririnig niyo po ako, mga kapatid. Grupo ng mga taong ligtas na nabautismuhan. Okay, nakikinig? Ilagay niyo yan sa isipan po ninyo. Yan po yung totoong simbahan. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo ay ito'y isang katawan, parang isang katawan na nasa isang katawan tayo, pero iba't ibang, meron pong iba't ibang bahagi. And the head of the church, of this church, is no other than the Lord Jesus Christ. At sino po yung church? Tayo po yun. Yung sinabi ko sa inyo kanina, na mga taong ligtas at nabautismuhan sa Local Bible-believing Baptist Church, katulad po ng ating simbahan. Narinig niyo po? Iyan po yung church. Kaya makita niyo po, isa po sa mga layunin ng Apostol Pablo, kaya isinulat po ni Paul ito sa mga taga-Ephesus, mga kapatid, sapagkat kung meron pong isa sa mga church, a very closer to the hearts of Apostle Paul is, ito po, itong Ephesus. At kaya nung siya po'y nawala na po si Apostol Pablo, ay itinalaga niyo po itong si Timothy, mga kapatid, para magpastor sa simbahan po ito. So, makita niyo po, isa po ito sa mga pinaka-key verse ng aklat na ito is yung pong sinasabi po dyan sa chapter number 4, verse number 4, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Mahalaga po yan. So, makikita niyo po, mga kapatid, nasa Apostol Pablo ay isa lang, nasa isang katawan tayo. Kaya dapat kung tayo po ay nasa isang katawan, ibig sabihin hindi po pwedeng merong offend dito. Hindi po pwedeng meron kayong sariling mundo. Nakikinig tayo, mga kapatid. Hindi po pwedeng hindi yung kapatid yung pastor. Nakuha niyo? Bakit? Sapagkat yung pastor ang itinalagan ng Diyos yan dito sa simbahan na yan upang kayo ay pangunahan papunta sa head ng simbahan ito. Amen. Kaya sa Biblia dyan, there is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling, one Lord and one faith. One Lord, one faith, one baptism, one God, one Father, one God and Father of all, who is above all and through all and you all. Maliwanag ba yan, mga kapatid? Kaya dito, hindi ka pwede magkaroon ng sariling mundo mo. Alam mo, ako nagpapasalamat sa Panginoon. I've been 25 serving the Lord by God's grace. Pero never na nagtakto ako sa pastor ko. Never na hindi ko iniinikan ng pastor ko. At every preaching, mga kapatid, every preaching, lagi ko sinasabi sa kanya, Sir, salamat sa preaching. Hanggang ngayon, pag nag-preach yung aking pastor, hindi ko pwedeng hindi ko siya kakamayan. Ibig sabihin, hindi pwedeng hindi ko siya pasasalamatan. Bakit? Siya yung ginamit ng Diyos at ginagamit ng Diyos para ako ay pagpasturan upang mahubog ako sa Panginoong Jesucristo at ako'y maglilingkod sa Panginoong Jesucristo na siyang nagligtas sa aking kaluluwa upang ako ay hindi mapahamak sa apoy ng impyerno. Alam niyo ba,
Ha? Kaya dapat kung anong sinabi ng pastor, dapat anong sinabi ng tatay mo, dapat sundin mo. Right. Ay, hindi niya. Kasi dapat ay kinontra mo yun, rebelde ka. Amen. Ha? Naroon niyo po yung mga kapatid. At ako, pag lagi nagkakamali ako, alam ko may pagkakamali ako, laging sinasabi sa pastor ko, Sir, I'm sorry po. Hanggang ngayon, ganun ginagawa ko, may biyan ng Panginoon. Kasi, kaya ako po sinasabi ng mga kapatid, in connection sa ating pong binasa, na ating pong text na ginamit, ngayon pong gabi, ay, alam niyo ba na isa lang yung nagligtas sa atin? Isa lang yung Diyos natin. Isa lang din po yung Holy Spirit na nakatira sa atin. Amen. And my question is, why you have another character? Bakit meron kang ibang ugali asal na kakaiba? Ano niyo ba yung mga kapatid? Kaya nga, doon mo nakadepende mga kapatid, yung pong pagpapasakot natin sa banal na Espiritu. Kaya yung sabi sarili tayong ugali na hindi naman naaayon sa kagustuhan ng banal na Espiritu. Now, tingnan niyo po. Kaya ito po'y comfort na Apostol Pablo at pampalakas po sa kanila sa mga Kristiyano doon sa Ephesus na kagaya natin. Kaya, kung ito po mga salita ng Diyos ito na ating pong binasa sa Book of Ephesians ay napakalaga po sa mga Kristiyano doon sa Ephesus, mahalaga rin po sa atin hanggang ngayon. Because we have the same Lord, the same Savior, the same God, the same faith, the same baptism, the same church. Nakikinig mga kapatid? We have the same Holy Spirit. Amen. Kaya dapat maunawaan natin, maging maliwanag po sa atin yung pong tinatawag na the sealing of the Holy Spirit. Amen. Ano po ang ibig sabihin ng seal? Seal ang hindi seal. Magkaiba po yung seal, yung say at saka S. Nakikinig po? Seal. Pag sinabi natin seal, mga kapatid, sa Tagalog po ay yung pong tinatawag na tatak or silyo na tinatawag silyado. Alam nyo, sabi ko sa inyo, walang produkto kung pag-uusapan ng produkto, mga kapatid, na hindi sealed, na hindi silyado. Alam niyo ba kung ang ibig sabihin ng seal? Something that confirms or ratifies. Ibig sabihin, pinagtitibay or makes secure. Pag sinabi mong seal ka, secured ka. Secured. Guarantee or assurance to certify a signature or authenticate document. Di ba? Di ba pag papagawa tayo ng birth certificate or magpapagawa kayo ng sa attorney ng anumang bagay na dokumento, hindi pwedeng ibigay sa inyo na walang seal. Nakikinig mga kapatid? Automatic yan, may seal yan. Bakit? Pag walang seal, hindi ka tanggap-tanggap yun. Fake yun. Nakuha niyo po? Pero, pag may seal yung dokumento na pinagawa mo sa isang attorney, sa isang abogado, o saan man yan, mga kapatid, hindi, katulad yan, hindi ibibigay sa iyo yung dokumento na yan na walang tinatawag na seal o hindi silyado. Walang tatak. Because yung pong seal na yan, mga kapatid, is to confirm or make secure or to solemnize for eternity. To solemnize for eternity. Or in other words, mga kapatid, the word seal, it means mark of ownership. The mark of ownership. Ownership. Nakikinig? Tingnan niyo po, yung binasa natin, ang sabi ng Biblia, in whom ye
ye also trusted. Ang ibig sabihin niyan, nung tayo ko'y nagtiwala, nung tayo ko'y tumanggap kay Kristo Jesus bilang Diyos at sarili tagapagligtas natin, mga kapatid, mula sa katotohanan ng banal na salita ng Diyos, ang sabi rin niya, the gospel of your salvation, yung ating kaligtasan, mga kapatid, ay silyado na. Amen. 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 Ibig sabihin, mga kapatid, ay totoo, hindi po fake. Right. Kaya sa Biblia, in whom after that ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. Ibig sabihin, simula po, nung tayo po'y nagpasya, gumawa ng desisyon na tanggapin ang Panginoong Jesucristo as our Lord and personal Savior, ang sabi Biblia, automatically, the Holy Spirit of God is in every individual believers. Amen. Automatic, mga kapatid, tumira na po sa atin ang banal na Espiritu, sapagkat yung Holy Spirit na nasa bawat isa, sa bawat mananampalataya, mga kapatid, ay yan po yung tatak, yan po yung ebidensya na ikaw ngayon ay pag-aari ng Diyos. Hindi ka na ngayon pwedeng ariin ng Diablo. Amen! Alam mo kanina yung sinabi ko ay Marites kanina umaga, sabi ko sa kanya, niloloko ka lang ng Diablo niya. Alam mo, sabi ko, pag hindi umalis itong Diablo ito na nanloloko kay Tess, sunog dito sa lugar na ito. Amen. Pag hindi umalis kanina kay Tess, yung Diablo na sumagin sa kanya, kantahan namin siya ng 24 hours. Amen. Sasabi na sa isip ko na yun, kakantahan na namin ng 24 hours at mabibigay ka, tingnan natin kung sinong lalayas dyan. Amen. At mamaya-maya, mga kapatid, kumanta kami ng There's Power in the Blood. Hindi alam ng Diablo anong gagawin niya. Talagang rinting-rinting na siya, binging-binging na siya. Mamaya nag-pray ako. At mamaya-maya, sinero ko na si Tess. At mamaya-maya, tumanggap na sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord! Ngayon, hindi na siya pwedeng ariin ng Diablo. Ang sabi ng Panginoon, kapatid, yung buong Holy Spirit, kapatid, na nananahan sa atin, simula nung tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo, ay hindi na po Amen. kaya sa mga nagsasabing tumanggap na kay Kristo, mga kapatid, nakatira na po sa atin walang iba kundi yung third person of God, the Holy Spirit of God. At yan po yung tatak, mga kapatid, na ikaw ngayon ay sa Diyos ka ngayon, si Kristo na ngayon, ang Diyos na ngayon na nagmamahal sa iyo. Kung natin si Kristo bilang Diyos at sarili ng pagligtas natin. Maski na anong gawin ni Satanas, hindi na po kaya pumasok sa atin. Kaya yung seal, mga kapatid, is very important. The word seal is very important. Yan po yung tatak, yan po yung marka. It is the very mark of ownership to show who our master is. Upang ipakita kung sino ang master natin. Alam nyo, isa lang dapat ang ating kilalanin na master ng ating buhay. You cannot serve two masters. Yan sabi ng Bible, di ba? Hindi po pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Isa lang dapat ang Diyos na kinikilala natin. Lalo nakakatakot ang maraming Diyos. Right. Amen. Kaya mapansin po ninyo, mga kapatid, napaka-importante po na maging maliwanag sa iyo na ikaw ngayon ay tumanggap na kay Kristo. Ang pagka tumanggap na kay Kristo, wala namang nararamdaman, kapatid, na parang pumasok, but automatically, kung tinanggap natin si Kristo ng buong puso natin, ang nakatira po sa atin ay walang iba kundi yung persona ng banal na Espiritu. Amen. Naunawaan niyo po, mga kapatid? So, yan yung seal. Guarantees that we belong to God. Guarantees that we belong
to God, that we now belongs to God. We are now belong to God. Pag-aari, kaya huwag mong kakalimutan yan. Ako pag nagkakasama ako, lagi kong sinasabi ito. Ngayon pinanggap mo si Kristo, Diyos na ang nagmamayari sa iyo. At ang ebidensya na Diyos na ang nagmamayari sa iyo, merong tatak ng Diyos sa iyo. Ano yun? Holy Spirit. Amen. Makinig kayo. Ang kagandahan dito, ganito. Ano niyo ba yung Holy Spirit na natira sa atin nung tinanggap natin si Kristo? Hindi yan umalis. Amen. Ha? Naunawan niyo po yun? Kaya, sapagkat yan po'y hindi po umaalis, yung Holy Spirit na nakatira sa bawat isa sa atin na tumanggap kay Kristo, ang sabi ng Biblia, great na the Holy Spirit of God. Huwag niyo naman palungkutin. Ang ibig, kaya po natin pinapalungkot ang Holy Spirit pag hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Amen. Pag hindi ka nagsusunod, alam mo ba kung sino nalulungkot? Holy Spirit. Kaya kayo mga matatagal na dito na hindi nagsusuruin, nalulungkot sa iyo ang Holy Spirit. Ay, wala kang pakialam kung gaano ka naman kabisi sa trabaho mo. Basta hindi mo sinusunod ang Panginoon, nalulungkot ang Diyos sa iyo. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Tiyaga ng Diyos ako. Kahit hindi na sumusunod, hindi umaalis sa iyo. Pero may iyan naman tayo. Nakikinig tayo. Pakinggan niyo po na maigi. Dito po sa 2 Corinthians chapter 1 verse number 22. 2 Corinthians chapter 1 verse number 22. Magandang talata po ito. Puntahan po natin sa Bible diyan. And who had also sealed us. Who had also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. So susunod, alam niyo ba yung ibig sabihin ng earnest? It means deposit. Deposit. It means, mga kapatid, nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, ay meron na pong nakadeposito sa atin. Ibig sabihin, may nakalagay po sa atin. Alam niyo ba kung ano yung given the earnest of the Spirit in our hearts? So, ang mahalaga na makita natin, mga kapatid, ay yung pong the very object of the sealing of the Holy Spirit is to, ito dapat makita natin, mag-rejoice tayo sapagkat meron nakatira sa atin na Diyos. Nakikinig ba kayo? Amen. Dapat matuwa ka sapagkat merong nakatira sa iyo na banal na Espiritu. Tirahan ka ngayon ng Diyos. Makinig kayo maigi, dapat maintindihan niyo ito eh. Alam mo ba pag dapat that you are filled by the Holy Spirit of God. Ibig sabihin, pinatawad ka na ng Diyos. Ibig sabihin, wala nang makita ang kasalanan sa iyo. Nauunawan niyo po? Kasi hindi po pwedeng tumira ang Holy Spirit sa isang tao, kapatid, na hindi po nakaranas ng kapatawaran ng Diyos. Amen. Ang titirahan lang ng Holy Spirit ay isang malinis na tao. Kaya pasalamatan mo kung tinanggap mo si Kristo, at nung tinanggap mo si Kristo, nakatira sa iyo ang Holy Spirit, pasalamatan mo yan. Dapat dyan tayo matuwa. Nakikinig tayo mga kapatid. Dapat dyan tayo magsaya. Amen. Amen. And then, the very purpose of the sealing of the Holy Spirit ay, ano yung purpose? Ano yung sadya? Ano yung hangarin? Ano yung layunin? Bakit pwede naman tumanggap kay Kristo pagkatapos tanggapin natin si Kristo, may buhay na walang hanggan tayo, and then tapos na? Hindi po ganoon ang plano ng Diyos. Sapagkat alam niya na ang kalaban ng Diyos, walang iba kundi si Satanas, walang iba kundi ang demonyo, ay mabagsik po siya, sinungaling siya. Hey, nakikinig tayo, amen. Huwag niyo
nagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo bilang Diyos at sarili tagapagligtas natin, mga kapatid, that moment, sinecure tayo ng Diyos. Kaya ang pinaka-purpose, mga kapatid, of the Holy Spirit in our sealing is believers are sealed to make them secure. Hindi ka natutuwa doon? Upang tayo po ay secure. Sealing is the basis. Nakikinig tayo? Sealing is the basis, not the knowledge of security, but the Holy Spirit is wonderful seal because of His power. 1 John 4:4, napansin niyo ba yan? Nang sabi niya, mas greater is He that is in us. Amen. Na tumanggap kay Kristo kaysa Diyos ng sanlibutan ito. And because His work in salvation ensures that He will never leave us. Yung maganda dyan, mga kapatid. Kailanman po ay hindi tayo iiwanan ng Diyos. Hindi tayo iiwanan ng banal na Espiritu. Nakikinig tayo? Amen. Salamat na kahit hindi tayo sumusunod, kahit na matigas ang ulo natin, kahit na minsan rebelde tayo, mga kapatid. Pero alam niyo ba, kung totoong tinanggap mo si Kristo, hindi umaalis sa iyo ang Holy Spirit. Because the very purpose of the sealing of the Holy Spirit is to secure us. Secure tayo ng Panginoon. Isi-safety tayo ng Diyos. Nakikinig po tayo. Akala mo yan, matindi ito. Unbelievable. Kaya makita nyo, ang sabi ng Biblia dito, sa ating binasa, in whom ye also trusted, that after that we believed or heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sinisecure tayo ng Diyos. Yan yung security natin. Yan yung mag-preserve sa atin. Nakikinig mo? Kaya makita nyo sabi dito sa Philippians chapter 1 verse number 6. Sabi na Bible ng Philippians 1:6, sabi na Bible dyan, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen. So hindi yan mga kapatid, ang Diyos ay laging faithful sa atin at hindi nagbabago ang faithfulness ng Diyos sa atin. Kaya makita nyo, hindi umaalis. Yes, sir. Kahit hindi tayo faithful, mga kapatid, pero ang banal na Espiritu laging faithful sa atin yan. Nakakaya nga lang, hindi tayo faithful. Di ba? Another verse in John chapter 7. Let's go to the book of John chapter 7. John chapter 7 verse 38. Tignan niyo po. At saka 39. Sabi ng Bible John 4, I came down from heaven. Chapter 7. He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Anong ibig sabihin ng living water? Alive. Mabubuhay. Dahil pag wala tayong Kristo sa ating mga puso, mga kapatid, patay tayo. Kaya nga impyerno ang pupuntahan natin. Pero pag tinanggap na natin si Kristo, sa Biblia, mga kapatid, ay out of his belly shall flow rivers of living water. Amen. Amen. Kaya makita nyo sa akin nyo, if anyone thirsts, let him come unto me and drink. Hindi na tayo maguguhaw, hindi na tayo magugutom. In verse 39, sabi niya, but this is faith, he of the Spirit. Pero ito, sabi na niya, tinutukoy ni Kristo patungkol sa banal na Espiritu. But this is faith of the Spirit, which they that believe on Him. Sino yung He niya? Jesus Christ. Sino yung Him? Jesus Christ. Kaya sabi niya, which they that believe on Him should receive. Automatic ito. Na pag nagtiwala tayo kay Kristo,
tinanggap na natin si Kristo, should receive, for the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified. Nung panahon ito. Pero nung tinanggap na natin si Kristo, mga kapatid, sapagkat wala na po si Kristo dito, automatically, mga kapatid, titira po sa atin, mananahan sa atin ang banal na Espiritu. Amen. Hindi rin po tayo katulad noong araw during the Old Testament, mga kapatid, na umaalis ang Holy Spirit. Pero ngayon po hindi. Kaya ang may pangako po ang Diyos niya na pag tinanggap na natin si Kristo, simula nung tinanggap natin siya, si Kristo, mga kapatid, yan din po yung pagkakataon na titira sa atin ng Holy Spirit hanggang magpakailanman. Amen. Kaya na hindi po pwedeng i-fake yung Christianity natin. Pwede pong i-fake yung kasuotan natin. Pwede tayong magsuot ng magandang kasuotan, Kristiyano kasuotan. Yeah. Pero yung kaligtasan natin, hindi natin pwedeng i-peke ito. Right. Amen. Nakikinig po, amen. Amen. Alam nyo, madali lang mag-quote. Madali lang mag-necktie. Madali lang mag-long sleeve. Madaling magsuot ng pang-Kristiyano kasuotan, maayos na kasuotan, nakikinig po tayo. Amen. Madaling po mag-join sa ministry. Pero, ang hindi natin pwedeng ipeke yung ating kaligtasan. Amen. Kasi ang totoong ligtas, ang totoong tumanggap kay Kristo, may titira sa iyo na banal na Espiritu. Amen. At kung totoong may nakatira sa iyo na banal na Espiritu, mga kapatid, ibig sabihin, dapat ikaw ay susunod sa salita ng Diyos. Right. Magbubunga din po yung Holy Spirit na nakatira sa iyo. Amen. Come on! Amen! Magbubunga. Maliwanag naman dito sa binasa natin, hindi po ba? Right. Amen. Galatians chapter number 5. Tingnan niyo po ano sa akin Biblia dyan. Sa Galatians chapter number 5, ano sabi niya? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Amen! At ito po'y dapat makita sa bawat mananampalataya, mga kapatid, sapagkat may Holy Spirit na nakatira sa iyo at yung Holy Spirit na nakatira sa iyo, ito yung bunga. Amen. Ang tanong ko yun, ba't ba ito sa iyo? Bakit lagi kang galit sa pastor? Pag nag-preach, parang kanina, pagpasok ko pa lang doon sa room kanina, pambira, grabing reaction ng Diablo eh. Kaya pag kayo galit sa pastor, delikado ba yun? Maaaring hindi ka possess. Kung ligtas ka, ma-obsess ka sa taas. Sino man dito, makinig sa akin, na meron kayong galit sa kapwa Kristiyano ninyo, galit sa pastor ninyo, napakadelikado yan. Lahat pwede ipeke. Alam niyo ba si Satanas? Matinding, grabing mag-counterfeit itong si Satanas. May sariling prophet siya. May sariling preacher siya. May sariling gospel siya. May sariling simbahan siya. He knows all about the Lord Jesus Christ. He knows all about the Holy Spirit of God. He knows all about the God the Father. Pero ang hindi niya kaya gawin sa Satanas, magpasa siya na tanggapin si Kristo. Kaya magpasalamat tayo mga kapatid na meron tayong Diyos. Napakahaba yung kanyang long suffering. Amen. Meron tayong Diyos na mapagmahal. Nakuha niyo po mga kapatid? Na kahit hindi magandang espiritu mo, nakatira pa sa, nandiyan pa rin yung Holy Spirit kung totoong tinanggap mo si Kristo. Nakuha niyo po mga kapatid? Kaya tayo po ay dapat matutong pasakot
banal na Espiritu kung totoong ligtas ka, sapagkat kung totoong ligtas ka, kagalakan mo na nagpapasakop sa salita ng Diyos at pag tayo po'y patuloy na nagpapasakop sa salita ng Diyos, mga kapatid, sa banal na Espiritu, magbumbunga. Yung banal na Espiritu sa bawat buhay natin. Anong bunga? Love. Ano pa? Ano yung bunga? Joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Amen. Ha? Yan yung purpose, mga kapatid, ng sealing ng Holy Spirit. Ano yun? Upang tayo ay secure. Kaya ngayon, tinanggap na natin si Kristo bilang Diyos at pagkitas natin, as far as salvation is concerned, we are now eternally secured. Amen. Amen. Sabi ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Kaya ngayon, alam niyo magandang hanapin natin sa ating sarili, the fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit. Amen. Amen. The fruit of the Spirit. Kasi kung wala sa iyo yung fruit of the Spirit, delikado yun. Ha? Nakikinig? Amen. Baka peke ka. Ano ba yun? Madaling magganito lang. Ha? Alam mo kanina? Pakinggan nyo. Sabi ko kay Brad David, Brad, anong status to? Tanong si Brad David, tinanong ko dito ganyan. Sabi niya, galing ko na lang dito sa church. Pero sabi ko, mag-ingat kayo, parang ganito. Mag-ingat kayo kasi baka may gagawin ng job to. Mamaya-maya, hanggang sa tumanggap na si Tess sa Panginoon Kristo, in-interview ko siya. May nakikita ka ba? Meron po. Anong itsura? Ganito ganyan. Sabi nga niya, ano nga po may sumakay nga po doon sa sasakyan. Habang sila'y papunta dito, may sumakay din. Kaya mag-ingat kayo, kayo mga pwede, may mga sakay kayo. Hey! Hey! Kayo makita nyo, may meron ka ibang spirit na mga pwede. Ha? Alam ko na yun Pero nung sinakay ay grabe pa yung power kanina. Pero nung sinakay siya, sumakay din. Kaya alam ko na saan tayo sabi ko, Brad David, Brad, ingat lang kayo. Kapatid, hindi ito guni-guni, totoo ito. Pero alam mo, kanina nung tumanggap na, nakakangiti na siya, maaliwalas na siya, and everything is fine. Alam niyo kung bakit? Sapagkat secret, banal na espiritu na nakatira sa kanya. Amen. Hey! My question is, sino ba talaga nakatira sa inyo? Mapansin niyo ba, pag ang tao offended, habang tumatagal yan, hindi marunong bigyan ng tawad, lalo yan, lalong papalakasin ng diablo yan. Ha? Naku po, turuan niyo pa ako. Kaya, ingat kayo. Totoo bang tinanggap mo si Kristo? Hindi ko tinatanong kung matagal ka na dito. Ha? Alam niyo ba na may purpose ang Panginoon bakit nagdadala ng Diyos ng mga poses dito? Sino ba talaga natira sa'yo? Holy Spirit ba? Bakit kayo mo gano'n? Pangalawa, sa sasakyan mo, sino nakasakay niya? Kala nyo, biro-biruan ito Dito. Totoo po ito. Hindi po ito labanan ng physical, spiritual battle po ito. Na ngayon, hindi na natin pinag-usapan gaano kayo katagal dito ng miyembro. Ang siguraduhin nyo, totoo bang tinanggap mo si Kristo? Totoo bang
nakatira sa iyo na Holy Spirit. Tumayo po tayo. Then mag-pray po kayo dyan, mag-pray. Let's get down and talk to God. Come on. Not talking. Walang mong kausapin ng iba. Mas maganda Diyos ang kausapin natin. Siguraduhin yung sarili niyo, mga kapatid. Sino po ang nakatira sa inyo? Kapatid, siguraduhin po natin itong pinag-uusapan natin. Eternity po ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin sino po ang nagmamayari sa atin, sino po ang nakatira sa atin. Hindi natin pinag-uusapan dito kung matagal ka nang bago sa Biblia mo. Hindi natin pinag-uusapan dito kung nagsosolwingin ka o nagtatimes ka, nagbibigay ka ng offering mo. We are talking tonight about sino po ang may-ari sa iyo? Totoo bang tinanggap mo si Kristo? Totoo bang may nakatira sa iyo na Holy Spirit? Now, if you have the Holy Spirit, you have also the fruit of the Holy Spirit. Not the fruit of the flesh. Not the lust of the flesh. Siguraduhin mo natin ito. Pagin ang Diyos na mapagpala, makapangyarihan po sa lahat ngayon pong gabi. Thank you po sa inyo pong paalala po sa amin. Thank you, O God, for your love. Salamat, Panginoon, na hindi kayo nagsasawa sa amin. Ang titigas ng puno namin, Panginoon, madalas. Ang sasama ng mga ugali namin, ang papangit ng mga ugali namin. Pero salamat, Panginoon, kayo po yung nagtsatsaga sa amin. Panginoon, sino po dito hindi pa po ligtas? Tulungan niyo po na siya sa atin po nila. Ma-search nila, Panginoon, kanilang mga sarili, Panginoon. And they will learn to be sure that all salvation of God. At sino man po dito, matagal na pong nag-member dito. Pero, ang ugali po, hindi makita ang bunga ng banal na Espiritu. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Na pasapot lagi sa inyong salita. Sa inyo pong kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Thank you, Panginoon, sa inyong mensahe ngayon pong gabi. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. I hope pinatutunan tayo. Amen. Hey! Okay, please back your seats and let us call the ushers. Let's have our offering tonight. Quickly, please. Listen natin, listen natin. Pakishare niyo si Tess at share niyo yung simpleng paraan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. Patuloy lang ibigay ang ating mga tayang and offerings, commitment, and let's enjoy giving ang tayang and offerings. blessing. Amen. Lagi tayong blessing. Lagi tayong instrumento ng pagpapala para sa iba. Amen. Lalo na po sa pag-ibigan. Okay, mag-pray tayo. Tayo po sa daling panalangin ng Pagpapal. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. Salamat sa mensahe na
aming napakinggan ng bawat blessing of the Holy Spirit at pagkimali sa puso ng bawat sa may napakalagang buwan tutungan ko na. Ang kunin mo ikaw sa ating pagbigay, pagpalain ko sa labi ng muling pag-ibig sa ating Panginoon, tuloy magamit ko sa iyong mga takilang gawain. Salamat sa mga kapiran ng bibigay at patuloy Panginoon na nagbibigay ng kanyang tayo sa loob sa mga kapiran na hindi pa natuto. Tutuwa niyo Panginoon, pagkalawan niyo, walang nagkakakitaan, bigyan ng strength upang sila po yung makapagbigay din sa iyong mga takilang gawain. Kawain niyo kami sa aming pagkukulang, makasama ng gawa. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, magkaroon lang po tayo ng special offering para po may sa taon po ni Brother David. At maganda yung maging blessing po tayo, lalo na sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Ano po, hindi natin inaasahan, pero maganda maging sa financial ay maging magpapala po tayo. Sige po. Saturday service at saka sa linggo. Amen? Tapos yung mga Bible studies natin. Salamat pala sa mga nag-pray kay Bebe at salamat sa Panginoon kagabi po ay hindi na po siya bilagnan at tuloy-tuloy na po siya medyo masigla-sigla na po siya. Salamat. Ingat lang po tayo sa mga lalo na po ngayon, maulan, maambon. Pag naulanan kayo, may nararamdaman kayo hindi maganda, mag-take na kayo agad ng gamot para hindi lumala. Ano po? Amen? Sige, tumayo po tayo lahat. Tayo po yung magawa sa panalangin. Bago po makalimutan, please, yung po mga may mga sasakyan, pakisakay na po yung po mga kapatid natin na madadaanan nyo naman para hindi na po sila maglakad o para pa dyan ng taxi, lalo na po yung may mga bata. So, pakihatid muna natin na narinig niyo po ako may mga sasakyan. Parang isa lang may sasakyan. Narinig niyo ba ako? Pwede mo mag-email din tayo, sumagutin kayo. Talaga naman. Iba yata ka sa espiritu niyo kaya kami ganyan tayo ng sasakyan ng Diyos para gamitin natin talaga para sa ministry. Yan. Alright, tayo po'y manalangin ng Diyos na mapagpala, makapangyarihan po sa lahat. Salamat Panginoon sa inyo pong salita na aming po narinig ngayong gabi. At ang inyo pong mga lahat ay uuwi sa kanilang uuwian. Panginoon, ingatan niyo po ang bawat
sasakyan na gagamitin po, Panginoon. Dahil niyo po sila sa lumang disgrasya at sakit, karamdaman na pwede pong dumapo, Panginoon, sa amin. Ganon din po, Panginoon, sa pag-uwi po ni Brad David sa probinsya. Ingatan niyo po, protection ng Panginoon at sasakyan po na gagamitin po nila ang mga dadaanan nila, mga kasabay mga kasalubong, Panginoon. At gamitin niyo po siya noon para maibahagi ang Ebanghelyo at maraming pumaligtas na kaluluwa, Panginoon. O Diyos, salamat po. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan for thou art worthy, O God, to receive glory and honor. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat. Magandang gabi.